our beloved Boss Mike Cervera. You know? So, eto na mga kababayan. Isusuot ko muna yung aking salamin para hindi tayo masilaw. Ano? Alam nyo naman sobrang liwanag ng aking monitor. Yun! Parang bodyguard. Para akong bodyguard ni Presidente, no? Eto na mga kababayan. Nako! Shoutout sa inyo lahat sa ating mga moderator. Hi, Chang Jampol, Ralis Carlinga, Hajing Kohi. Pakibati naman sila. Bahala na kayo dyan, ha? Eto na. Nako, bumaha ng peking birth certificate. Hindi kaya gumawa na rin sila ng birth certificate ni Dodong? Yung mga dodonggang ba, mga kababayan, hindi kaya gumawa na sila? Hindi rin kaya gumawa na rin sila ng pamilyang chichirya? Mula lolo hanggang apo, kasama na. Eto na, pasok! Sigahan naman ngayon ang ilang LGU sa Davao dahil sa daan-daang peking birth certificate na inisyu mula 2018 hanggang 2021. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. 66 na mga kaso ang sinampa ng NBI Region 11 sa Ombudsman sa Mindanao laban sa mga opisyales ng Santa Cruz, Davao del Sur at ilang Chinese national kaugnay sa pagpapalabas ng higit 1,500 na mga peking birth certificates mula 2016 hanggang 2023. Matandang ito rin ang panahon kung kailan namayagpag ang mga illegal na pugos sa bansa. Ayon kay NBI 11 Regional Director Attorney Ancilido Albao, lumubo ang bilang ng mga kahina-hinalang dokumento mula 500 noong 2018. Umakyat ito ng 1,000 noong 2019 hanggang umabot sa 1,576 noong 2021. Dagdag pa ni Albao, marami pang LGU sa Davao Region ang iniimbestigahan dahil sa impormasyong nakalap nila kaugnay sa parehong mga kaso. We have gathered some evidence or mga documents na nakuha namin. Aside from Santa Cruz, meron din sa ibang mga LGUs dito sa Davao Region. But this time, will not divulge their mga municipality while hindi pa kami kumpleto ng mga ebidensya. Patong-patong naman na mga kasong paglabag sa pagrehistro ng mga civil status, falsification of public documents, graft and corruption, at perjury ang harapin ng mga respondents. Dalawa namang hindi lisensyadong real estate broker ang arestado sa entrapment operation ng NBI 11. Nagbebenta ito sila ng property, sabi nga ni Agent Lianyo, na walang authority from the government. They are not licensed real estate broker or licensed salesperson from the PRC. Teka muna mga kababayan. Balikan na natin, tsaka na natin talakayin yung mga ganyan sindikato nila. Pero eto kasi mas sindikato talaga. Pero yung mga kababayan sa Davao, meron? Bumabaha ng mga peking birth certificate. Grabe, no? Saan kaya nila ginamit? Para siguro mapapasok yung kanilang mga empleyado sa Pogo. Diba? Eto na mga kababayan. Pasok, balikan natin. Iniimbestigahan naman ngayon ang ilang LGU sa Davao dahil sa daan-daang peking birth certificate. Naku, grabe, daan-daan. Kala ko ba libo-libo yan? Na inisyu mula 2018 hanggang 2021. 2018 hanggang 2021, alam nyo na yan. Sino ba presidente dyan noong panahon na yan? Sige nga. Diba? Kontrabando. Kontrabando ba? Yan na nga. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. 66 na mga kaso ang sinampa ng NBI Region 11. Dami mga kababayan. 66. Dami niyan. Sa Ombudsman sa Mindanao laban sa mga opisyales ng Santa Cruz, Davao del Sur at ilang Chinese national kaugnay sa pagpapalabas ng higit 1,500 na mga peking birth certificates. 1,500 na peking birth certificate. Napakarami niyan, ha?
1,500 na peking birth certificate, tapos karamihan in check. Nako, saan kaya magtatrabaho yan, mga kababayan? Hindi kaya sa Pogo yan? Pinagtrabaho nila sa Pogo yan. Tuloy. Mula 2016 hanggang 2023, matandang ito rin ang Grabe, mga kababayan, 2016 hanggang 2023, mga kababayan. Sino ba presidente niyan? panahon kung kailan namayagpag ang mga illegal na pugo sa bansa. Nako, yan na yung Pogong pinapasok ni Digong. Diba? Si Digong nagpapasok niyan. Ayan na, namayagpag sila nun. Napakarami palang pera dyan. Sabi ng mga kakilala ko, yung mga ano daw, may-ari ng Pogo, mag-iimbita daw yun ng maraming babae sa swimming pool. Oo, patatalunin ng hubot-hubad. Tapos mga kababayan, ihahagis lang daw yung mga pera sa swimming pool. Bahala ka ng umagaw. Ganun, mga kababayan. Sa dami ng perang na i-scam nila, pinamimigay na lang. Ganun-ganun lang, Oo, sinasaboy lang swimming pool. Nag-i-enjoy naman yung mga in-check, mga kababayan, habang pinapanood na yumuyog-yog yung kanilang mga dibdiban. At nakikita yung kanilang larawan. Talaga naman, matindi. Oo, ganun nila binaboy ang kababaihan. Tapos sasabihin nyo, walang kasalanan si Digong sa pagpapasok ng Pogo dahil malinis daw yun. Bakit may mga ganong kwento? May mga ganong mga eksena. Kung malinis yun, bakit may ganon? Diba? Ganon lang naman yun tuloy. Ayon kay NBI 11 Regional Director Attorney Ancilito Albao, lumubo ang bilang na makahina-hinalang dokumento. Mula 500 noong 2018, umakyat ito ng 1,000 noong 2019 hanggang umabot sa 1,576 noong 2021. Grabe. Ang dami, libo-libo na. Diba? Matindi, ngayon ang tanong, bakit ka mamimeke kung gagawa ka ng mabuti? Sige nga, mga kababayan, tanong ko lang, bakit kayo mamimeke kung gagawa kayo ng mabuti? Di ba, mga kababayan, kung gagawa ka ng mabuti, hindi mo na kailangang mameke? Pero dahil nga gagawa ng mga masama yan para malihis ang pagkakakilanlan, tulad ni Alice Go, di ba? Tinatanggi niya na siya si Go Waping. Yung pala, mga kababayan, yung pala nagtago lang sa pangalang Alice Go yan. Pero ang totoong pangalan, Go Waping. Pero dahil sa tulong ni Digong, naging Alice Go. Muntik ng kapangalan, at kapilyido ni Bongo. Diba? Matindi, Matindi. Ito tuloy. Dagdag pa ni Albao, marami pang LGU sa Davao Region ang iniimbestigahan dahil sa impormasyong nakalap nila kaugnay sa parehong mga kaso. Grabe, mga kababayan, kung magkano bayad dyan. Mababa 5 milyon siguro dyan, mga kababayan. Ilan yan? Kung libo-libo yan, i-times nyo na lang. Gumamit kayo ng calculator, baka mamaya, magmamali kayo ng kwenta. Kasi sa calculator, mga kababayan, sigurado yan. Bilyon na yan. Tuloy. Gathered some evidence or mga documents na nakuha namin. Aside from Santa Cruz, meron din sa ibang mga LGUs dito sa Davao Region. But this time, will not divulge their mga municipality while hindi pa kami kumpleto ng mga ebidensya. Patungpa. Grabe, mga kababayan, matindi talaga sa Davao. Tuloy! ang naman ng t-shirt, ang shirt mo minsan. Sana may kasya. Magkakasya sa'yo, iganti ka. Tuloy! Itong naman na mga kasong paglabag sa pagrehistro ng mga Hoy, nandiyan si Takero, subscribe nyo na nga yan. Pwede ba gawin nyo ng 500,000 yan? Para mga kababayan, sige Di baling wag na kayo mag-subscribe sa akin.
sa kanya na lang. Opo ha, seryoso yan. Kung gusto nyo mag-unsubscribe, mag-subscribe kay Takero, okay yan. Ikakasaya ko yan. Oo, ha? Ikakasaya ko yan. Matuloy. Level status, falsification of public documents, graft and corruption, at perjury ang harapin ng mga respondents. Ang dami mga kababayan. Perjury, mabigat yan. Nako. Oo, falsification, nako. Oo, corruption, nako. Dapat lahat talaga yan, sampa, no? Patong-patong na kaso dapat ang isampa sa mga hinayupak na yan. Diba? Tuloy. Dalawa namang hindi lisensyadong real estate Hindi na ako dyan. Pati pa naman yan. Pati pa naman yan, pinapasok ng mga taga Davao. Oo, pati pang scam mga kababayan. Oo, dala-dala na rin nila eh. Oo, dala-dala na rin nila. Yan mga kababayan. Maliwanag, Davao bumaha ng peking birth certificate. Sorry naman Takero, kasi galing ako ng ng fellowship. Sa mga bagong dating na hindi pa nagla-like mga kababayan. Oo, ito po regular ko pong ginagawa. Sabi ko nga sa inyo, marami ko kayong hindi alam na aking mga gawain para sa kapwa. Tandaan nyo yan mga kababayan. Hindi naman kailangan sabihin isa-isa. Marami naman mga nakakakita at nakikita niya. Diba? Siya mahalagang makakita ng ginagawa natin, hindi iba. Mag-invest tayo ng mabuting gawa para kapag nakipagkita na tayo sa kanya, meron tayong ibabalita. Our beloved Boss Mike